Mga kwento ni Thelmo. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa iyong mga tagapakinig. Ako po si Anita, at gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking kapatid na si Ate Mariel noong nakatira pa siya sa bahay ng aming tiyahin sa probinsya ng Quezon. Noong mga panahon na yun ay nag-aaral pa lamang sa kolehiyo si Ate Mariel at eksaktong pangbakasyon. Early 2000, nasa edad 17 siya noong mangyari ang kahindik-hindik na karanasan niya na ito. Sa simulat sa pulay magkakaibigan na sina Ate Mariel, Elaine at Regina, na tinaguriang Tres Maria na hindi mapaghiwalay sa tuwing nagkikita-kita. Naging magkakaibigan na sila noong elementarya at halos magkakapatid na rin ang turingan nilang tatlo. Madalas pa nga na inaabutan ng gabi sa bahay na Elaine at Regina, si Ate Mariel, at kung minsan ay napapagalitan na siya ng mga magulang ko sa tagal niyang nakakasama ang mga kaibigan niya at halos makalimutan na niya mga obligasyon niya sa aming tahanan. Noong sumapit na ang kolehiyo, ay saka pa lamang sila naghiwa-hiwalay ng landas nang makapag-aral sa iba't ibang bayan. At sa tuwing sumasapit ang bakasyon ay saka pa lamang sila nagkikita-kita at nagkakasama noon. Dumako ang isang hapon. Magkakasabay na umuwi ang magkakaibigan buhat sa plaza noon, kung saan nanood sila ng basketball. May nakasalubong silang isang babae na nasa palagay ni Ate Mariel. Nasa 40 ng edad. Pero kakaiba ang nararamdaman niya nang makita niya na tila masasama ang tingin ng babae at mukhang may nais itong ipabatid sa kanilang magkakaibigan. Pero abala naman ang mga kaibigan ni Ate Mariel sa pagkikwentuhan at papahagikikan habang kinikilig na pinag-uusapan ang hinahangaan nilang basketball player. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa malampasan ng naturang babae. Pero sa ibang bahagi ng isip ni Mariel, ay napuno siya ng kuryosidad sa kung anumang pakay ng babaeng yon. Dahil talagang sinasalubong sila at tila pa may gustong sabihin o may gustong gawin sa kanila noon. Nagbaka sakali siyang lumingon at pagbaling niya, nakita niya sa ilang metrong layo ang figura ng babaeng yon. Hindi siya sigurado pero para bang galit ito. Matalim ang mga titig niya. Pero nang mapansin siya nitong nakatingin ay biglang bumuka ang bibig nito. At lumabas ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Bigla itong nagpakawala ng malawak na ngiti na halos umabot na sa tenga niya. Pagkatapos noon ay tila suminghot-singhot at inamoy ang direksyon na kanilang dinadaanan. Akala mo, nakaamoy ng masarap na ulam. Hindi maipaliwanag ni Ate Mariel pero bigla siyang kinilabutan. Para bang may mali sa babae. Inisip niya na baka nasisiraan ng ulo ang naturang babaeng yon. At ang mas nakapagtataka pa, napakisap mata siya at biglang naglaho na lamang na parang bula ang babaeng yon. Hinanap niya sa kung saan-saang bahagi. Bumaling siya sa kaliwat kanan pero hindi na niya yon matagpuan. Halos mapatalon siya sa sobrang gulat nang tapikin siya sa balikat ni Regina. Tinanong siya nito kung anong nangyari at kung sino ang kanyang hinahanap. Ipinagtapat naman ni Ate Mariel ang kanyang nakita at nagawa pa niyang ituro kung saang direksyon nakatayo ang babaeng yon bago ito maglaho. Lumingon ang dalawa niyang kaibigan pero wala naman silang makitang sinumang babae sa kanilang bandang likuran, kung hindi mga grupo ng mga binatilyo at mga dalagitang naglalakad mula sa daan patungo sa plaza. Hindi na sila nagpilit na hanapin pa ang babae at nagpatuloy na sila sa paglalakad pa uwi sa kanilang mga bahay.
Noong makarating na sa bahay ni Tia Amanda si Ate Mariel, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nakita niya. At kahit anong gawin niya ay hindi maalis sa isip niya ang nakakapangilabot na tingin ng babaeng yon. Gayon din ang pagsinghot nito sa hangin, na para bang may inaamoy itong kung anong masarap. Hindi na niya yun kagad nabanggit kay Tia Amanda. Tumakbo siya ng normal na katulad ng dati para hindi siya mapaghinalaan ito sa kakaibang karanasan na yon. Hindi kalaunan ay naging epektibo naman ang kanyang pagpapanggap at sa mga sumunod na araw ay unti-unti na ring nawawala ang atensyon ni Ate Mariel sa alaala niya buhat sa estrangherang babaeng nakasalubong nila sa daan nun. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana at tila hindi nila matatakasan ang nakaabang na kapahamakan. Isang araw, habang naglalakad si Ate Mariel pagkatapos magtungo sa bahay ni Elaine, natanaw niya sa hindi kalayuan si Regina na may kausap na babae habang may bitbit na isang supot na may 2 piraso ng isda sa loob. Pag-angat ng tingin ng babae, ganun na lang ang ikinagulat ni Ate Mariel at halos mamilog ang kanyang mga mata. Nasilayan niyang muli ang figura ng babaeng nakasalubong nila noong nakaraang araw. Sinigawan niya si Elaine. Nagmamadali siyang maglakad pero hindi na niya inabutan ng babae dahil mabilis itong naglakad palayo, habang may dalang malaking palangganang may mga lamang supot ng maraming isda. Humahangos na lumapit si Ate Mariel kay Elaine noon. Napakunot ang noo ni Elaine at nagtaka siya kung bakit nagmamadali si Ate Mariel na makarating sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman tinanong niya ito kaagad at hindi niya inaasahan ang itinugon ng kapatid ko na yon. Batay kay Ate Mariel, ipinagdiinan niya kay Elaine na ang babaeng kausap nito ang mismong babaeng nakasalubong nila sa daan. At ito rin ang babaeng nakita niyang may kakaibang ginawa, na para bang may balak sa kanilang masama nun. Hindi naman maalala ni Elaine ang anyo ng nakasalubong nilang babae dahil hindi siya nakafocus noon sa daan, kundi sa kwentuhan nila ni Regina, ukol nga sa isang lalaking hinahangaan nilang manlalaro nun. Nabanggit pa ni Elaine na tindera ng isda ang babaeng yon, at wala naman siyang napansing kakaiba sa mga kinilos nito, kung kaya't pinabulaanan na lamang niya ang mga kutob ni Ate Mariel at ipinapalagay na namamalikpata lamang ang kapatid ko. Gusto pa sanang makipagtalo ni ate pero naguguluhan pa rin siya sa mga nangyari nun. Lalo pat bigla na namang bumalik ang mga takot niya noong nakaraang araw sa hindi malamang dahilan. Lumipas ang 2 araw at dumako ang isang gabi. Nagkayayaan ang magkakaibigan na magtungo sa bahay ni Regina. Naisipan nilang manood ng telebisyon at samahan na muna ang kaibigan dahil nasa trabaho ang mga magulang nito. At siguradong nagtatapos ng gawain kung kaya't marahil aabutin ang mga ito ng hating gabi bago pa makauwi ng bahay. Nung una, maagap na nakarating si Ate Mariel sa bahay ni Regina. Maaga pa lamang ay nagpaalam na siya kay Tia Amanda kaya naman pinayagan siya nito pero binilinan siya mag-ingat at binigyan pa siya ng proteksyon. Katulad ng kumukulong sagradong langis na nakalagay sa isang botelya. Gayon din ang isang maliit pero matalas na patalim na binulungan pa umano ng orasyon bago ibigay ni Tia Amanda kay Ate Mariel. Naisiwalat kasi ni Ate Mariel ang tungkol sa babaeng nakasalubong niya dito at kung paano ito tumingin ng masama at sumingot sa hangin na parabang asong nababaliw. At dahil may kaalaman sa mga lihim na karunungan ng aming tiyahin at mahilig maniwala sa mga pamahiin at kababalaghan sa aming probinsya, ay malakas ang hinala niya na kung totoo man ang sinasabi ni Ate Mariel, malamang sa malamang kakaiba ang nasalubong niyang babae na yon. Makalipas ang ilang minuto,
Lumagpas na ang ika-9 ng gabi at hindi pa rin dumarating si Elaine, kung kaya't ipinagpalagay ng magkaibigan na posibleng hindi ito pinayagan ng kanyang mga magulang. Medyo nakakaramdam na rin ang antok sina Ate Mariel at Regina kaya pinatay na nila ang telebisyon. Pero noong tumayo si Ate Mariel para pumunta sa may banyo noon, bahagya siyang natigilan nang marinig niya na may kumakatok. Hindi siya kaagad kumilos noon. Pinakinggan niya ang kumakatok na ito. Nagsalita naman si Regina at tinanong niya kung sino ang kumakatok pero walang tumutugon. Bagkos ay tumigil ang pagkatok at tila napalitan yun ng mga kaluskos sa may gawing bintana. Saglit na nataranta ang isip ni Ate Mariel. Sinubukan muling magtanong ni Regina pero nabigo siyang makarinig ng anumang kasagutan. Buhat sa taong nasa may labas ng bahay. Namayani ang nakakabinging katahimikan at tumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ni Ate Mariel noon. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa utak niya. Kaya bago pa siya masiraan ng ulo dulot ng matinding takot, dinukot niya mula sa bulsa ang kutsilyo at langis na pabaon ni Tia Amanda. Agad naman yung nakita ni Regina at tinanong niya si Ate Mariel kung para saan yon. At nabanggit ito na kung masamang loob man ang gustong makapasok sa loob ng bahay, ay hindi umano magdadalawang isip si Ate Mariel na lumaban at saktan ng taong yon bago pa sila mapuruan. Naisip ni Regina na sumilip sa kung saang siwang, kung sakali mang may tao siyang makikita. Lumingon-lingon pa siya doon sa siwang na yun para tingnan kung may kapitbahay pa silang gising pero mukhang sarado na mga ilaw ng mga yon. Buong tapang na nagtanong si Ate Mariel. Tinakot pa niya na kung hindi magsasalita ang taong kumakatok, sisigaw sila ni Regina. Biglang uminit ang buong paligid. Ultimo ang electric pan na hindi makabuga ng malamig na hangin nun. Pinagpawisan sila ng malalamig. Nang biglang magsalita ang kung sino mang nasa labas ng bahay nun. Isang malamyos na tinig umano. Pamilyar na boses. Boses ni Elaine. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan sina Regina at Ate Mariel pero natigilan si Ate Mariel nun. Pakiramdam niya ay hindi talaga maganda ang kutob niya. Hindi yun sapat na malaman na si Elaine ang nagmamay-ari ng boses gawa ng sa unang pagkakataon, Sir Seth, ay parang ibang pakiramdam niya. Tsaka, sa layo-layo ba naman ang mga bahay doon? Paanong nakahabol o humabol pa si Elaine ng overnight nila, diba? Sinabihan niya si Regina na manigurado na muna sila bago buksan ang pinto doon. Lalo na't sumagi sa isip niya ang tagubilin ni Tia Amanda. Malinaw pa rin sa isip ni Ate Mariel ang mga detalye ukol sa mga sinabi ng kanyang tiya noon. Ayon kay Tia Amanda, may mga nilalang umano na may kakayahang magbagong anyo bilang mababangis na hayop o mismong replika ng taong kakilala at posibleng kaya nilang gayahin ang boses at pagkatao ng ordinaryong tao para makapambiktima. Sa puntong yon ay pinanindigan ni Ate Mariel na huwag bubuksan ng pinto pero nagmatigas si Regina. Sinabihan pa niya si Ate Mariel na huwag nang maging paraning at manood ng mga katatakotang palabas dahil kung ano-anong tumatakbo sa isip nito. Tsaka naman, sila lang naman ang nakakaalam na mag-overnight sila doon. Hindi na naman nakapagsalita si Ate Mariel. Hinayaan niya si Regina na buksan ang pinto. At iniisip na baka nga masyado na siyang mapaghinala at pati sariling kaibigan ay pinagdududahan na niya. Binuksan ni Regina ang pinto at kaagad bumungad sa kanilang harapan ang figura ng isang babae na walang iba kundi si Elaine. Kamukhang kamukha umano ni Elaine yon. Pero kahit papano ay parang maiba.
Alam mo yung medyo may kaputlaan ang balat niya. Iba sa balat ni Elaine na namumula-mula paminsan. Bukod pa dito ay malilikot ang mga mata nito na pabaling-baling sa kanilang dalawa. Tikom ang bibig na seryosong nakatingin na parabang naghihintay kung sino sa kanilang dalawa ang mangunguna sa pagsasalita nun. Hindi na napigilan ni Ate Mariel at binati niya si Elaine at tinanong kung anong nangyari bago niya pinapasok sa loob ng bahay. Bakit late na ito? Bakit hindi na lamang ito nagsabi na hindi pupunta? Parang wala na rin naman gawa ng patulog na rin sila nun. Tumugon naman si Elaine at nabanggit niya na medyo masama ang pakiramdam nito at gusto niyang isama na muna sa kanilang bahay sina Regina at Ate Mariel dahil lumabas ang kanyang mga magulang at hindi niya alam kung anong oras ito makakauwi. Sa unang pagkakataon, nagtataka sila kung bakit sinabi nitong natatakot siyang mag-isa sa kanilang bahay. Gustong-gusto niya naman yon. Nagkatinginan sina Regina at Ate Mariel. Hindi sila kaagad nakapagsalita pero makalipas ang ilang sandali ay pumayag na silang dalawang sumama sa kaibigan. Hinawakan ni Elaine ang kamay ni Regina at eksaktong pagbukahan ng kanyang bibig. May tumulong patak ng dugo sa braso ni Regina noon. Nagulat si Ate Mariel. Tinanong niya si Elaine kung bakit may bahid ng dugo ang bibig nito. Inakala niya na dumudugo ang ngipin niya pero nang sipatin niya yung mabuti, ay nakita niyang nagmumula sa dila nito ang dugo at biglang lumangsa ang amoy ng buong katawan ni Elaine. Bahagyang napaatras si Ate Mariel at bahagya niyang hinawakan sa kabilang kamay si Regina. Para bang pinipigilan niya itong sumama kay Elaine. Nag-isip siya ng dahilan para hindi sila makasama o hindi man lamang lumabas patungo sa bahay nito. Kasunod nun, ay may naulinagang boses sa magkaibigan mula sa labas ng bahay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita nila ang isa pang Elaine na nagmamadaling kumaripas ng takbo patungo sa bakuran ng bahay. Natanaw sila nito at buong sigaw siyang bumati sa kanila pero natigilan siya nang makita ang babaeng kamukhang kamukha niya sa may pinto na kaharap ni na Ate at ni Regina. Doon na sila kinilabutan ng husto dahil nakakatiyak silang isa sa dalawa ang impostor. Kinausap kami ng unang nagpakilalang Elaine sa mahinahong paraan ng kaharap, samantalang sinigawan kami ng isa pang Elaine sa may bakuran at ipinagpilitan niyang siya mismo ang tunay na Elaine na yon. Ginustong maniwala ni Ate Mariel sa kanya dahil alam niya sa puso niya na ito talagang totoong Elaine. Pinilit nilang manlaban ni Regina pero huli na ang lahat nun. Bigla na lamang umanong nag-iba ang anyo ng babae. Nangitim at naging bilugan ang kanyang mga mata. Naging mala alambre at bumuhaghag ang buhok at tinubuan siya ng mga matutulis na ipin. Kasama na ang mga kuko nito sa daliri sa kamay. Sa madaling salita, naging isang matandang hukluban ang nasa harapan nila. At doon ay napatunayan ni Ate Mariel na hindi normal na tao ang kanilang kaharap nun. Hinawakan ito ng mahigpit si Regina at napansin ni Ate Mariel na medyo nagkakasugat na ang kaibigan niya kung kaya't walang pagdadalawang isip niyang ibinuwelo ang patalim nun at isinaksak na tumama naman sa balikat ng nilalang. Umangil ito ng malakas at niluwagan nito ang pagkakakapit hanggang sa tuluyan na niyang mabitawan si Regina.
Binalingan si ate ng nilalang. Pero isinaboy ni Ate Mariel sa mukha nito ang sagradong langis at hustong tumama yun sa kanyang mga mata. Lumayo at umiwas ang nilalang habang nakasapu sa kanyang mukha nun. Kitang-kita ni Ate Mariel ang epekto ng sagradong langis. Para bang bumuho siya ng asido sa nilalang. Umuusok ito. Nagwawala ang nilalang sa sakit na yon. Para umanong karning niluluto ang mukha niya habang bahagyang umuusok yon. Susugurin pa sana nila Ate Mariel ang nilalang pero mabilis itong lumundag sa may bakuran kung saan tumatakbo naman palayo si Elaine. Sinundan siya ng nilalang na yon. Hinawakan siya nito sa leeg at buong lakas na sinakal. Sigaw ng sigaw sina Ate Mariel at Regina nun. Pero tila ba walang nagigising sa kanyang kapitbahay. Kaya naman dali-dali na lamang tumakbo sina Ate Mariel at Regina. Lumapit sila at pinagtulungan ng matanda. At kahit na naitulak sila nito ng malakas, ay kaagad naman nilang nailayo si Elaine dito. At bago pa sila hinablot ng nilalang ay buong tapang na minura ni Ate Mariel ang nilalang. At sinabi pa niyang nakikilala niya ito. Sa mga sandaling yon ay biglang naalarma ang nilalang at natakot. Lumundag ito at lumabas sa may bakuran. Kumaripas ng takbo hanggang sa maglaho sa dinadaanan nitong sagingan at mga puno ng mangga. Natulala umano sina Elaine at Regina. Hindi lamang dahil sa may nakainkwentro silang kakaibang nilalang nung gabing yon, pero dahil sa angking galing at tapang ni Ate Mariel na makipagsindakan doon sa matanda. Ipinaliwanag naman ni Ate Mariel na natutunan niya yon kay Tia Amanda, na kung may pinagdududahan mang aswang o pakiramdam na may aswang sa paligid, mainam na murahin ito at sabihing nakikilala ang pagkakakilanlan. Lumipas pa ang mahigit ilang minuto. Nakauwi na mga magulang ni Regina. Ligtas namang nakauwi sina Ate Mariel at Elaine nun. Pero kahit gano'n ay naging maalarma ang buong barangay nila. Tila umano nagising lahat ng mga kapitbahay nila dahil sa nangyaring yon. Ang nakapagtataka pa, isa-isang nagsigisingan ng mga ito nung wala nang nilalang. Malaki ang pasasalamat ni Ate Mariel kay Tia Amanda, lalo na sa mga proteksyon na ipinagkaloob nito. Hindi man kaagad na panatag ang kalooban ni Ate Mariel at bakas pa rin ang takot sa kalooban niya na baka bumalik ang matanda, ay ginawa naman ni Tia Amanda ang lahat ng nalalaman niyang orasyon at maging tuob para maprotektahan ang buong kabahayan at hindi makapasok ang nilalang. Napakalma naman si Ate Mariel at nakatulog na rin siya ng mahimbing. Sa kasunod na araw ay napagkwentuhan ng mga residente ang tungkol sa nilalang at nabalitaan ni na Ate Mariel at ng kanyang mga kaibigan na may nabiktima na pala ang mapagbalat kayong nilalang sa Karatig Barangay at halos katulad din ng naging engkwentro nila na sinalakay sa pamamahay ang mga naging biktima nito. Karamihan umano ng mga nagiging biktima ay kababaihan na walang pinipiling edad. Hindi malinaw kung bakit mga babae ang ginagawa nitong biktima. Pero naging maingat na rin at wais sa magkakaibigan magmula nun. Naging aral na sa kanila ang nangyari at hindi na sila basta nagtiwala sa ibang tao na sariling palagay lamang ang pinanghahawakan na walang basihan. Hindi na nila nakita pang muli ang babae na yon. At walang sino mang nakakaalam kung saan ito nagtungo.